Good morning! Ngayong araw nga, i-attend kami ng binyagan at dahil wala yung asawa ko, pagtsagaan muna natin yung kapatid niya. Ito ang hipag kuya, tinatamad na raw siyang mag-drive. Kaso ako ang kasama niya, mas tamad ako kaya no choice siya. Pagkadating na namin sa simbahan, akala namin late na kami pero hindi pala. Ang sabi kasi ng kumari kuya, 9:30 dapat nando na. Nung pala 9:30 may maritesa na. Pagkatapos nga ng maikling seremonya ng binyagan ay hindi pwedeng mawala ang picture taking para naman may remembrance tayo at maipakita natin kay baby paglaki niya. Pagkatapos nga namin sa simbahan ay ito na ang inaabangan ng lahat. Ang kainan na dahil gutom na ang mga ninong at ninang. Tara, chibog na tayo. Dito nga pala sa Casa Nueva gaganapin yung birthday at binyag celebration ni Baby Fairy. O diba mga ante ko, nagbabalik na naman kami sa Casa Nueva. Pagkadating nga namin dito sa reception ay medyo busy pa yung catering staff kasi medyo maaga pa mga ante ko, saka mabilis lang talaga yung binyagan. Grabe, sa sobrang init ng panahon ngayon para bang ang sarap maligo kaso baka pag ahon mo mukha ka ng anino. At sa wakas, eto na ang food nila, nakahain na. Syempre, namumuso-muso ang mata ko tapos yung tiyan ko lalong kumulo. Pero bago kumain, kailangan meron muna tayong bati-bati portion. Ito yung message na mandatory, yung galing sa puso pero madalas may hugot. Pero nung nag-blow na ng cake yung birthday celebrant, pati yung MC nagutom. Kaya ito, pinakain na kami, kain na. Pagkatapos nga namin kumain, itong si Baby Aryan, namamapak pa ng chicken fillet. Halata naman sa damit niyang kumain siya, diba? Ayan, ang dusing-dusing na buti na lang lagi akong handa, lagi akong may dalang extra damit para sa kanya. Pagkatapos nga namin kumain ay ipinagpatuloy na ulit ng MC yung program, which is ito yung 12 Treasures. Kasali nga din pala si Baby Aryan. Inabot naman niya yung gift, kaso nung magpipicture na, tumakbo na siya papunta sa cupcake. Kasi sabi ko sa kanya kapag naglakad siya at inabot niya kay Baby Fairy yung gift, bibigyan ko siya ng cupcake kasi kanina pa niya yung Ninay Inda, gusto daw niya ng cupcake. Sabi niya, mama, cake ta. At dahil nga sobrang init sa labas, dito muna kami sa kwarto para naman medyo malamigan kami, lalo na yung mga bata, saka inaantok na nga ako. Pero tingnan niyo naman kung ano ang nangyari. Ngayon ko lang napagtanto, kaya pala ayaw magpa-picture ni Aryan kay Baby Fairy. Gusto yata niya siya may suot ng damit ng birthday celebrant. Ito talagang anak ko, hindi ko alam kung sa nagmana ng kaartihan, kung sa akin ba o sa mga tita niya talaga. Kinarir na nga mga beshi, tapos na ang kainan, tapos na ang games, pero ang anak ko, hindi pa tapos sa eksena. Habang busy ang lahat, ayun siya, biglang suot na niya yung pinagbihisan ng damit ng may birthday. Oo, mga antik ko, siya na ngayon ang birthday celebrant, walang pasabi, pati raffles at glitters, kinarir ni baby. Parang ready na siya ulit mag-blow ng candle ulit. Pagkabalik nga namin sa kwarto, bigla akong napalingon sa sulok, yung nanay ng may birthday, tahimik na kumakain at nag-take out pa nga mga antik ko, para daw sa bahay may ulam siya. Akala ko nga napagtripan ko na yung dalawa. Mali pala ako nang iniisip. Sila pala yung nantitrip sa akin dahil ito na lang daw pala yung giveaway niya sa akin. Pagkatapos nga ng konting kulitan sa kwarto, paglabas namin nakaligpit na lahat ng gamit, tapos na pala yung party. Talagang ganado si Baby Aryan sa pa-take out niyang balloon ha. Hanggang kailan kaya aabot yan sa bahay? Ano pang hinihintay niyo dyan? Pauwi na kami, wala na akong chika. Mga marites talaga kayo.